John chapter 12 verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Inspiration. Jesus was the corn of wheat that died that he might bring forth much fruit to God, bringing many sons to glory. But believers can also be like him in this. First, because the blood of the martyrs is the seed of the church. Because when we die to self and live for God, it can be used of God in winning souls to him. Let's pray. Help me, Lord, to die to self that I might live to you. Let me be a light to others who do not know you, to witness to them your gospel, and to those who do know you, to encourage them to press on living for you. Amen. Juan Kabanata 2 Talata 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y nananatiling mag-isa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y nagbubunga ng marami. Inspirasyon. Si Jesus ang butil ng trigo na namatay upang makapagdala ng masaganang bunga para sa Diyos, upang madala ang maraming kaluluwa sa kaluwalhatian. Ngunit maaari rin tayong maging katulad niya. Una, sapagkat ang dugo ng mga martir ay binhi ng simbahan. Pangalawa, kapag tayo'y namamatay sa ating makasariling pagnanasa at nabubuhay para sa Diyos, nagagamit niya ito upang makuha ang puso ng iba para sa Kanya. Manalangin tayo. Tulungan mo ako, Panginoon, na mamatay sa aking sarili upang ako'y mabuhay para sa iyo. Gawin mo akong liwanag sa iba na hindi pa nakakakilala sa iyo, upang maibahagi ko ang iyong ebanghelyo. At sa mga nakakakilala na sa iyo, bigyan mo ako ng lakas upang sila'y aking mapalakas sa kanilang pananampalataya. Amen.